Malamig ang Pasko ng mga sangkot sa flood control mess. Himas rehas ang pamaskong natanggap. Habang ang karamihan sa mga Pilipino ay abala sa paghahanda para sa masayang Noche Buena, isang madilim, tahimik at malamig na rehas ang magsisilbing tahanan ngayong Pasko para sa mga itinuturong utak at kasabwat sa bilyong-bilyong pisong anomalya sa bansa. Sa ilalim ng pinaigting na kampanya laban sa korupsyon ng Administrasyong Marcos, hindi na nakaiwas sa kuko ng batas ang mga opisyal at negosyanteng idinawit sa tinaguriang flood control mess. Matapos ilabas ang mga warrant of arrest nitong 18 ng Disyembre, agad na dinala sa piitan sina Sara Diskaya at Roma Rimando ng St. Timothy Construction Corporation dahil sa kasong malversation of public funds, isang krimen na walang itinakdang piyansa. Kasama rin nilang magdiriwang ng Pasko sa loob ng kulungan ang 14 na kawani mula sa Department of Public Works and Highways, Mimaropa at Davao Occidental na nag-certify umano sa mga ghost projects o mga flood control projects na binayaran pero hindi naman sinimulan. Sa kabilang dako, hindi rin nakaligtas sa detention ng Senado sina Curly Diskaya at ang mga dating engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sila ay nananatiling nakapiit matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling at pagtatago ng katotohanan hinggil sa mga nakuhang kontrata at marangyang lifestyle na hindi tugma sa kanilang kita. Tinupad ni PBBM ang kanyang pangako na may hihimas ng rehas bago magpasko. Parami ng parami ang mga naipakukulong na kurakot at simula pa lamang ito. Ang mga kontratista at kawani ng DPWH na ito ay babala sa lahat. Wala nang sasantuhin ang batas. Habang nananatiling most wanted at pinaghahanap pa rin ng Interpol si dating House Appropriations Chair Zaldico, tiniyak ng Department of Justice na mabilis ang magiging proseso ng paglilitis sa mga nasa custody na. Inaasahang magkakaroon ng conviction o hatol sa mga sospek sa lalong madaling panahon upang magsilbing aral sa mga nagbabalak pang dambungin ang kaba ng bayan. Sa gitna ng mga malalaking arestong ito, malinaw ang mensahe ng pamahalaan. Walang puwang ang katiwalian sa bagong Pilipinas. Dahil sa huli, ang perang ninakaw sa gitna ng baha ay magdadala lamang sa inyo sa malalim na lunod ng hustisya na walang takas. Batas, hindi soundbites. Kampo ni Madriaga, hinamon si VP Sara na sagutin ang mga alegasyon sa korte. Hindi politika ang usapan kundi testimonya. Ito ang matapang na tugon ni Attorney Raymond Palad, abogado ng testigong si Ramil Madriaga, matapos itanggi ni Vice President Sara Duterte ang anumang malalim na ugnayan sa pagitan nila. Sa isang opisyal na pahayag, naging malinaw ang paninindigan ni Attorney Palad. Ang kanyang kliyente ay nananatiling tapat sa kanyang mga sinumpaang salaysay o sworn statements. Ayon sa abogado, ang mga seryosong akusasyong ito ay dapat sagutin sa tamang legal forum o sa loob ng korte at hindi basta na lamang ibinabasura sa pamamagitan ng mga soundbites o pahayag sa media. Ipinaalala ni Attorney Palad na kung walang katotohanan ang sinasabi ng isang testigo, mayroong tamang proseso ang korte para rito. Binigyang diin niya na ang pag-atake sa pagkatao o kredibilidad ng isang testigo ay hindi kailanman bubura sa mga paratang na nakasulat sa ilalim ng sumpa. Hindi nabubura ng mga paninira sa testigo ang mga aligasyon. Ang due process o ang tamang daloy ng batas ang magdedetermina kung nasaan ang katotohanan. Para sa kampo ni Madriaga, hindi ito laban ng mga sikat na personalidad, kundi usapin ng accountability o pananagutan sa bayan. Naniniwala sila na ang mga pahayag na ginawa sa ilalim ng sumpa ay nararapat na tapatan ng seryosong sagot at hindi ng pag-iwas o paglihi sa paksa. Simple ang panawagan ng kampo ni Madriaga, hayaan ang batas na magsalita. Sa gitna ng ingay ng politika, naniniwala sila na karapat-dapat ang publiko sa kalinawan at ang sistema ng hustisya ang tanging tamang lugar upang resolbahin ang mga ganitong mabigat na paratang. Sa ilalim ng timbangan ng katarungan, hindi ang husay sa salita ang mananaig, kundi ang bigat ng ebidensya at katotohanan. Sinasabi po ni VP, sinisiraan siya ni Ginoong Madriaga at possible kasi baka meron siyang presidential bid. So, pamumulitika ang lumalabas na kanyang statement. Ano po ang reaction po ng inyong kampo? Hindi niya hinaharap yung issue na ibinato sa kanya. So yung reason kasi na everything is politics, yun lang lagi ang sinasandalan niya. Dahil nga, syempre politiko siya, talagang lahat ng sasabihin niya, lahat politika. Pero malinaw naman po yung, sa pagkakabasa ko dun sa statement niya, itinatanggi niya yung personal na pagkakakilala. Correct. Napatunayan namin magkakilala talaga sila. May kumakalat na video footage kahapon. Makikita mo doon sa pagsalubong sa kanya during the campaign noong February 6 or 7,
2022, siya pa itong naghahanap kay Ramil Madriaga, ang tawag pa nga niya, Sir Ram. So, nandun ba yung paggalang? Makikita mo doon na kinuha niya yung watawat doon sa isang supporter. Tapos sabi niya, Sir Ram, malambot pa yung pagkakasabi nun. Tapos sabi ng mga supporter, Kuya Ram, hanap ka ni Mayora. So, yung video footage na yun, isa lang yun sa pinangahawakan namin to establish yung relationship. So, parang imagine mo, ikaw ang national convener ng ISIP, tapos sasabihin hindi ka kilala. Samantalang may isang video footage na yan nakuha namin. In fact, nahirapan kaming hanapin yan kasi deleted na yan sa Facebook post nila. Nakita lang namin yan sa YouTube, hindi na nabura yan. So that shows na establish namin yung relationship. Sir, can you walk us through lang? Paano nga ba nagsimula yung relationship? Ano ba si Ginoong Madriaga kay Vice Presidente? Ano naging role niya? Oo. Well, according to his affidavit, nakilala niya noong 2018 si Mayora dahil pinakilala siya ni former President Duterte. Doon na nagsimula yung kanilang relationship, and up to the point na nagbuo siya ng tinatawag na ISIP, na ang sabi niya is Inday Sara is my president movement. Siya ang national convener noon. Kaya mapupuna mo doon sa campaign nila, lagi sila naka-t-shirt ng green. Ang supporter nila ISIP. National convener siya ron. Napakalaking factor yung ginampanan niya ron doon sa support group hanggang sa manalo si BP Sara for si Mayor Sara for the BP post. At nagtuloy-tuloy na yung kanilang relationship doon hanggang sa pinagkatiwalaan siya doon sa mga paggawa ng mga bagay about money, kagaya ng nasabi. Sir, attorney, syempre ang tanong din dito, bukod sa naging tugon ng Pangulo na ingay lang ito, para siraan lang siya, ng pangalawang Pangulo, ang kanyang reputasyon, sorry, ba't ba nababanggit ko, Vice President, yung kanyang reputasyon, ang tanong po dito, ano ngayon, bakit ngayon lumabas itong si Sir Ramil para sabihin lahat ng ito, ng naging transaksyon nila, kung hindi ba talaga niya hinaharang yung possible na pagtakbo ng Vice Presidente? Yung pinaka-rason daw niya is that gusto niya matigil yung mga usapin, yung mga impluwensya, masamang impluwensya na dala ng Pogo money, na kung saan marami siyang pick up and delivery sa iba't ibang politician. So basically yun. Tapos yung sasabihin mo siguro na bakit ngayon lang, October or November, Opo. yun lang siguro yung pagkakataon na nagkakilala kami dahil doon sa kanyang efforts na sumulat sa ibang congressman, Opo. sa Quadcom, kay Senator Risa, hindi ganong nabigyan ng pansin. Opo. Marami siyang sinulatan noon habang nakakulong siya. Hindi siya nagkaroon ng opportunity. Remember, nakakulong siya. Limitado yung kanyang communication. It just so happens sa pagbisita ko lagi doon sa Annex 2, nakilala hanggang sabi niya, pwede kong pagkatiwalaan to si Attorney Palad. Opo. Sa kanya dinisclose yung mga bagay na yan. Hindi ko kasi siya mapagtiwala kung sino lang ang lawyer na lalapit sa kanya. Opo. Shadow siyang namimili po ng kausap. Opo. Attorney, paano ninyo ite-take yung naging pahayag ng Vice President? Kasi, di ba, ang nagiging comparison po kasi, nung naglabas ang statement si Zaldico, video statement, sabi ng pangalawang Pangulo, kapani-paniwala. Itong kay Ramil, na idinadawit siya na pinanumpaan ni Ramil Madriaga, itong affidavit niya, parang pan-distraction lamang. Napaka-selective nga po ng mga acceptance nila sa mga lumalabas na balita. Pag pabor sa kanila, papaniwalaan. Pag hindi pabor sa kanila, sasabihin nila politika. So, dapat siguro kung talagang gusto niyang i-deny yung kanyang pagkakilala kay Mr. Ramil Madriaga, mas maganda mismo sabihin niya yun sa isang interview, hindi yung press release lang. Kasi pwedeng i-disown yung press release na pagkakamali lang ng staff niya. Kagaya nung allegation doon na prior criminal record. Wala pa ho siyang criminal record. Maaring nakasuhan siya, nakulong siya, pero inabsuelto siya ng Supreme Court. So, hindi tama lahat yung sinasabi doon na may prior criminal record. Kung may prior criminal record yung tao, bakit pala siya naging convener mo doon sa ISIP? Siya pa yung ginawa mong tagahawak ng isang bagay doon during the election. So, idinikit ni BP Sara yung pagkatao niya kay Ramil Madriaga. Hindi niya may tatanggi yun kasi napakaraming pictures na nakuha kami sa Facebook. Antayin pa natin kung makukuha natin yung mobile phone ni Ramil Madriaga sa court. Mas marami pa yung laman yun. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala
Hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kain